Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago, at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Gawin ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang kuminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Kagandahan at talento, makipagpaligsahan kahit anong oras. Bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon pagbabago, buhay natin ay gawing maaliwalas. Langit magandang bukas, bunga ng bagong Pilipinas. Panahon na. Magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan naman natin ngayon, ito pong mag-react tayo rito sa naging interview ni Ka Tunying dito po kay First Lady. Anyway, ito, pasok natin. And again, no copyright infringement. Kailangan lang talaga natin to na gawin. Kahit na may reminder si Ka Tunying, diba? Para naman po ito sa First Family. Itong ginagawa natin. So, pakopya. Ay nasa receiving end ng mga pagbatikos, pagpuna, sabi nyo nga, paninira. Actually, si Bong, ako alam dito, in the beginning, parang na-shock ako. Ano ba ginawa ko sa mga tao na to na ganun, like evil, right? Like inventing. And then I thought, you know, if Bong could do this for 30 years, yung talagang lahat. Hindi siya nag-graduate, drug addict, ganito, ganyan. Diba? Totoo naman yun eh. Yun yung mga banat nila kay kay PBBM eh. Tapos ngayon naging presidente na, anak ng putya, damay na siya. Pero nung hindi pa presidente si PBBM, wala ning isa sa mga yun ang bumabatikos sa kanya, di ba? Wala nagsasabi sa kanya na hindi maganda. Siguro man kaya ko, no? For 1,500 days. There's a saying, di ba, in Sun Tzu, in The Art of War, you make the wife bad, kunyari ako yung masama, so the husband looks good, di ba? Eh ngayon, medyo seditious lang yung sinasabi nila, hindi nakakatawa, di ba? But you know, somebody told Bong, why aren't you standing up? Why don't you say something? Yes. You know what he said? It has to stop at some point. If you think Dami na kasi nagsasabi nun eh. It has to, diba? Kailangan matigil na yan, mga ginagawa nila. At kaya lang, ito, tinan nyo ha. all the past, they're vindictive, ganito, did you ever hear my husband talk bad about anyone? It has to stop. Alam mo ba, kwento sa dadal ko talaga. Nung first
month ng asawa ko, umuwi siya, sabi niya, I told you, di ba, alam mo yung pinasukan natin? Wala kaming kuryente, wala tayong bigas, wala tayong water, wala tayong, di ba, they sold it to, sabi niya, what happened to nation building? So talagang, sabi ko, kasi my father-in-law, who I never met, apparently he was good at nation building. Now, naging politika and all that. I said, honey, kaya mo yan, God is good. At least it's you, then another. So that's why we keep traveling, di ba, to get investors in. Yes. Because we have no money. Ganun ka simple. Walang pera, daming. Pinaka masakit na bati ko sa inyo, na talagang dinamdam niyo o ininda ninyo. Me, I don't get pikon in the sense that it's really stupid na what they're doing. And sophisticated, di ba? Kumbaga sa, just invent. Ako, I get pikon when they hurt my sons. Like, for example, di ba, that, when President Duterte said, oh, si Sandro Marcos gusto maging Prime Minister. Okay, nalibang ako sa comments eh. Yung dito kanina, diba? So yung mga batikos kay PBBM na hindi nakapagtapos, mabuti nga hindi nakapagtapos eh. Si Aimee na nakatapos ng law, kaya lang, sinabi walang record sa UP, di ba? Pero totoo nag-aral doon. Kaya lang hindi nakapag-bar. Wala pala kasi hindi niya pala kasi nakuha talaga. Wala siyang college, yung 4-year course, wala siyang foundation. So she went directly to the College of Law. At dahil nga naman sa lakas ng pamilya nila at naniwala, nabudol niya yung yung UP College of Law na meron siyang may papakitang diploma. So pare-pareho po itong mga magkakapatid na to na nasa politics. Pareho itong mga nag-aral. May pinag-aralan. So kay PBBM naman, ang panlalait ni Digong, second year college ka lang. Nagkataon, iba pala yung sistema ng UK. Diba? May nabasa akong paliwanag dyan, napakahaba eh. Oh. Alam naman nila po na masusupalpal sila doon. Kaya lang, sabi ko nga palagi, kapag gusto mong manira, kahit ano na lang ibabato mo, kahit hindi naman aakma. 'Di ba? Sabi nga hindi na baling mapahiya. At least nakapanira. Gano'n eh. Oh. Ngayon, ito pinupulaan din dito yung mga foreign trips nila. So sabi dito ni Attorney Lisa, wala naman tayong pera, wala namang iniwang kayamanan si Digong. Maliban dun sa budget na para sa taon ng 2022. 'Di ba? Wala namang Duterte legacy na masasabing talagang kapag tumunga lang yung susunod na presidente, walang gagawin para sa ikauunlad ng bansa niya, mananatiling buhay ang ating bansa. Hindi, magbabangkarote tayo. So, sa kanya, tama yung pagbibiyahe-biyahe to invite foreign investors. Diba? Ang problema kasi, siguro kung si dating Pangulong Duterte, hindi po inabot ng malas ng pandemic, at ito po yung nagbiyabiyahe rin na nagbiyabiyahe. First few months pa lang naman yan nun, di ba? Napunan nila si PBBM, siniraan. Lumilitaw siya pala, ilang buwan pa lang, mas marami ng biyanahe. So natahimik sila doon. Di ba? Tsaka sa ngayon, trabaho ng presidente yan. Anak ng putya. Month ng asawa. Alam mo, tingin ko dapat sa susunod na mga halalan, ang ginagawa po ng mga taong ito, tatanungin nila na, boboto ka naming presidente, pero kaya mo bang sumulat ng statements or statement na ikaw ay lalagda sa pamamagitan ng isang balding dugo galing sa'yo, nilaslas sa pulso mo, tagiliran, na ikaw ay nakasaad doon, hindi ka biyabiyahe, hindi ka maghahanap ng mga foreign investors, at ikaw ay maniniwala katulad naming mga tanga na mayaman ang Pilipinas, na maunlad ang Pilipinas. Dapat gumaganon tayo eh. No, kayo pala yung mga loko-loko. Umuwi siya, sabi niya, I told you, di ba, alam mo yung pinasukan natin? Wala kaming kuryente, wala tayong bigas, wala tayong water, wala tayong, di ba, they sold it to, sabi niya, what happened to nation building? So talagang, sabi ko, kasi my father-in-law, who I never met, apparently he was good at nation building. Now, naging politika and all that. I said, honey, kaya mo yan, God is good. At least it's you, then another. So that's why we keep traveling, di ba, to get investors in. Yes. Because we have no money. Ganun ka simple. Walang pera, daming. Pinaka masakit na bati ko sa inyo, na talagang dinamdam niyo o ininda ninyo. Me, I don't get pikon in the sense that it's really stupid na what they're doing. And sophisticated, di ba? Kumbaga sa, just invent. Ako, I get pikon when they hurt my sons. Like, for example, di ba, that, when
President Duterte said, oh, si Sandro Marcos gusto maging Prime Minister. Mhm. Pero yun sa inyo, have you ever contemplated on filing charges against these people? You know, Yun. Kaya nga sabi ko rito, this is good news to DBS. Tingnan niyo yung sagot. I'm a lawyer, right? Opo. Filing charges is my life. Opo. Kung yan ang huwag naman, sayang naman yung panahon ko. Filing fees lang. O nga naman, di ba? Abogada ka all your life, di ba? Sa filing charges, ng mga ganun. Sa kanya naman, ayaw niya na maging bahagi ng buhay niya na mandidemanda siya. Kasi nga paniwala niya rito, siguro lilipas din ito. 1,500 days lang naman ako na magiging FL, then I will go back. Narinig siya sa isang interview niyan and I will go back to my private life. Kasi dati wala siyang SOCMED. Kaya nung nanalo si PBBM, so may mga nagsabi sa kanya na you have to have. Kasi maraming maninira sa'yo, maraming titira sa'yo. Yung ganon. So, kailangan makasagot ka. Yun, kaya meron siyang SOCMED. So, after this presidency, lahat po yan daw, sabi niya, mawawala. Kasi she'll go back to her private life. Ngayon, yung pagdidemanda, mga DBS, na mga mapanirang puri. Magbunyi kayo. Kasi meron kayong 4 na taon para manira. Kaya lang, ito yung masakit sa ulo kung tutuusin yung panira ka ng panira, tapos nakanganga kayo, no? Akala nyo malulusob nyo na Malacanang, akala nyo dadami na kayo. Iyon pala, di ba? Kayo-kayo lang. At meron ng premonition. I'm using the term premonition for a bad omen para sa mga DBS, di ba? Ilang rally, ilan ang dumating. Liwasang Bonifacio, March 12, para lusubin, nag-Jericho March ng 1 linggo. Lusubin ng Malacanang, dumating Kapiranggot. Di ba? Ilang maisog rally, pinuntahan ng mga karamihang lalaki, suso, at saka legs, tsaka puwet. Di ba? Yung police report lang yun sa Cebu Nung si Digong na nagsasalita, naglaho yung mga kalalakihan. Pero nung sumasayaw-sayaw yung kending-kending girls, nako. 'Di ba? Lalo na siguro kung Band-Aid na lang ang itinapal doon. 'Di ba? Doon sa Mindanao na yung huling maisog nila. Baka napuno yun, nag 100,000 ng mga barako. Tapos merong giant screen, 'di ba? Tapos kada 5 minutes na magsasalita si Digong, sisingit yung mga dancers. Palagay ko lalagpas pa ng 100,000 yun Wala na, laos na Laos na kayo. Kasi hindi naman kayo nauso na for good, pang maging permanent. Hindi iningatan yung legacy. no. Hindi pa. No. Did my husband ever file against all these people? Mhm. It has to stop. It has to stop somewhere there. Pero kailan? Paano? Against me? Siguro yung 1,500 days. Matatapos din yan. And si Bong, sa dami yung sinabi, alam mo, Katuning, he works so hard. He has aged because you know how hard it is, you're trying so hard. And ganito, ganyan, nag-travel ka, ganito. And it's all frauds, di ba? I mean, come on. Me, the most painful, nothing. If they are my son, my children, Pero araw-araw Invento na nga It gets more, that what you said, mayor of Davao or something. Governor of Davao. Kilala mo ba? Yes. Ako, hindi ko siya kilala. Opo. Kasi yung pagkagamit ng pangalan ko, naku, my favorite. Gusto sabihin, alam mo, Oo nga, di ba? Si Jubaib. Ito mga loko-lokong grupo nila, di ba? Siya ang itinuturo na dahilan. Di ba lahat na lang. Naalala ko nung panahon ni dating Pangulong Duterte, itong mga dilawan, and later on turned into pink, dahil kinahiyanan nila yung pagiging dilawan. Di ba? Lahat na lang isinisiki dating Pangulong Duterte. Tapos ngayon, ibang klase. Kasalanan ng First Lady. So tama nga po kayo. BBM lang ang malakas. Tapos lahat lang ng sisi, binabato rito kay First Lady. Ng kamote Di ba? Yung sa Cebu, anong sabi ni Glenn Chung doon? Nagpa-cloud seeding. Sira ulo. kung gagamitin yung pangalan, ako mismo tatawag. Hindi naman ako shy.
I left na my law firm to be quiet, di ba? If I had my law firm, everybody could, am I making sense? Opo. So you get all the credit eh, sa appointment ni ganito, sa pag-fire kay ganito, No, sa at least I'm pag-suspend. famous. In defense, if haters will hate, right? If they want to believe it, believe it. Opo. Pero somehow, marami pong naniniwala na mga tao doon sa kanila. And Hindi naman ako tatakbo. ang effect nun ay pati po sa inyong asawa at sa administrasyon niya. Oh, sige. So take it to that conclusion. Opo. Mainis ako, I'll file a case. Bong will file a case. Oh, and then, it's two factions again. What happened to nation building? Ay lalo nga, no, isang beses Tama, di ba? What will happen to the nation building? Di ba? Kung merong airing parties, di ba? Eh nung araw usong-uso yung ganun eh. Kaya yung mga supporters na nag-aawayan, eh sayang yung itinaguyod na kaisipan at paniniwala noong panahon ng kampanya sa ilalim ng unity team, itong coalition na yan. Kahit na wala na ang coalition, kahit basag na, nananatili po yung magandang konsepto, yung panawagan ng pagkakaisa. Tapos na ang halalan, di ba? Whatever differences we may have during the election, then iisang bansa tayo, Pilipinas, Pilipino ka, ako, ikaw, di ba? At kung sino pang may gustong maging Pilipino, di ba? So let's work together. Para sa bayan natin. Katulad ng mga Amerikano eh. Katulad ng mga Amerikano. So shout out sa mga Filipino Americans or mga American Filipinos. Di ba? Sa inyo, pagka-campaign period, nako, kanya-kanyang rararasis bomba yan. High-techs pa yung gamit. Pero pagkatapos ng halalan, nagdesisyon na yung Electoral College, hindi na paboran yung gusto nila, wala na, tahimik na sila. Katawiran nila, next time bawi kami. Ganun lang. For now, we are Americans. We are united. Not just United States, but United Americans. Ganun na sila. So dapat ang Pilipinas, ganun tayo. Pagka ganun po naging ugali natin, then hindi na mahirap ang disiplina sa atin. Yan pang isang nagpapahirap sa atin bukod sa kulang tayo sa pera. Kaya nga tayo kulang sa pera. Kaya tayo nababad karma kung tutuusin because of lack of discipline. Bakit? Wala rin tayong unity. Dapat meron Di ba? yung isang congressman, former congressman, si Attorney Chong, narinig niyo naman siguro yun. Sabi, Si Boy Sampal. Gatong rin to si Katunying A case. Oh, and then, it's two factions again. What happened to nation building? ay lalo nga, no, isang beses, yung isang congressman, former congressman, si Attorney Chong, narinig niyo naman siguro yun. Sabi, sasampalin ko yung kayo nga daw po. Di ba? Narinig niyo po yun. Ano pong naramdaman niyo? My first reaction was, "Diba you're an officer of the court?" Opo. And then he says, we cheated. Pero nandun siya nung counting. Nandun siya, he was part of our election team. So why will you wait 1 year to say that we cheated? Diba? Nandun ka, every meeting nandun ka. But you know, they say you're the size of your enemy. Yan, man siya. I hope he wins for, I don't know what, congressman or governor or whatever. Lusot ka, Attorney Glenchong. Pero what I'm expecting for Attorney Glenchong, lalo hong gaganahan yan. Di ba? Alam niyo yung sinabi niya ni Attorney Lisa, ganito katumbas niya na ito yung unang-unang pumasok sa isip ko na hayaan niyo na siya. Yan nga naman, pagka, di ba, ma-validate naman itong pinaggagawa ni Glenchong kung pinaniniwalaan ba siya ng mga tao the moment he ran for any public office. Di ba? Yan umaasa lang naman yan sa merong magpapatakbo sa kanya inamin niya dati yan Kung merong magpapatakbo sa kanya, kagaya nung pagkakapasok niya sa pagtakbo niya nun sa Senado, sa party list, kumbaga may sponsorship, diba? Kung wala, hindi siya gagalaw. Ayos. Kaya buti na lang, hindi nakakabalik ng politika, ulat-olats. Nitong huli, hindi siya kinuha ng Uniteam. And all the rest, yung iba pong mga taong siguro parang nagkakasama-sama sila, pero mga dati nyo silang mga kasama. So maganda to kay Sas. Paano nyo siya? You want me to mention names? Yes. For example, SAS, okay? SAS and RJ, now I met them because they were sued for cyber libel. So they came to me, pro bono. Ako naman, I would write because I was on leave that time. I didn't know that SAS was a guy. Okay? So my affidavit Hoy Sas, walang iya ka, nakabudol ka. said, she did. Sabi ni Jenny, ma'am, lalaki yan. Ha? So, I
I did all that, di ba? So, 3 years pro bono. Tapos bigla na lang, something happened, we went to court. She made a deal with the other side and took RJ away. Sabi, 'Di ba? Namburaot ng free legal services. Sa bigating law office. Tapos nademanda sila ni ni TP. Tapos sabi niya pagkatapos nito after 3 years, mabutihan na nakipag-ayos na doon sa kabila. Tapos hindi man lang sinama sa, 'di ba, hindi man lang iniligtas. Kumbaga inilaglag si TP, si RJ. Kaya sabi ni TP, malaking ito, malaking kakapalan nito. a deal with the other side and took RJ away. Sabi, teka muna, medyo makapal yan, pro bono 3 years, tapos you'll fire our law firm. Di ba? Grabe, sumagot si Sas diyan nasa niya page niya. Hindi ko lang inintindi dahil ang haba eh. Talagang guilty, ang walang hiya, talagang ang haba ng sagot. Pwede naman niya sabihin, no, that's not true. Yun lang. Naku, I didn't want to tell my partners. Parang, tapos ngayon, anong sinasabi? Parang, why are you doing that? But, well, if you're happy that way, there's such a thing as karma. I'm sure after 1,500 days, you'll stop talking about me. Oo, naalala ko lang eh. Nabasa niyo na ba yun? Makikita niyo sa FB to eh. Binabasa ko kasi dati, that was last year, na mismong si Sas, isinusuka ng nanay niya. Kasi nga, 'di ba? Alam ko tungkol yun tungkol yun sa paninira niya kay Leni Robredo. Na kung tutuusin, kasi nakasupport yung nanay niya kay Leni. Alam mo naman ang mga kapwa natin Oragon, kapag ka-Oragon, kapanig sila kay Leni Robredo. Yun nga rin tinatanong sa akin nun. Why I'm not supporting Leni Robredo at the time? Ngayon, masakit na sinabi ron yung nanay niya eh. Sana mahanap niyo sa internet yun. Naalala ko lang bigla ngayon eh. Ugali niya yan. Ugali yan ni Sas. Si Oy nga pala ha, about Sas. Katunying, saglit lang. Ano ba, comment nyo nga po sa akin, ano ba yung title nito ni Sas na dati? Di ba sinasabi doon, he is a international relations expert. Di ba? Yung sinasabi international relations expert. Okay. Tapos ngayon, na-dethrone na po pala. Hindi na po siya international relations expert. Ang makikita nyo na lang sa mga captions sa kanya ng SMNI, The Truth That Matters, ay international relations scholar. 'Di ba? Scholar na lang po siya. Baka sabihin hindi ko kayang bigkasin yung scholar. The scholar. Tawag ko po rin sa kanya ngayon, international relations scholar. Okay, parang shoelace na lang yung level. Self-proclaim lang naman palagi na as if lahat na lang ng bagay alam niya. Di ba? Tapos nakita pa lang yung picture nga nung driver nung sa nahuling shipment ng shabu sa Alitagtag, Batangas nakita, ay naku, US military, naku, niloloko tayo nito. Di ba? Alkalin ninyo yung mga naka-transaction. Bakit? Driver lang yun. Ginawa niya na. Sila to mga totoong protector ng illegal drugs sa bansa natin Hinuhuli ng gobyerno, sisiraan nila. Maharlika. Maharlika. Opo. I met Maharlika Yan. in 1997. We were still in Ilocos. 97. Can I come to your house? So she came. I didn't know her from Adam. Grabe ang dali niyang i-approach. Imagine that was 1997. Di ba? Ganun-ganun lang siya nalapitan ni Maharlika. Can I come to your house? Kasi at that time po talaga, si Maharlika nun, sumasama-sama yan sa mga, mga loyalista. Yan. Kasi talaga namang siya, kabilang siya sa mga loyalista nun or supporters ng mga Marcos. Kaya nga nakakagulat yung bigla niyang pagbalentong kung kailan na natapos na yung hinaba-haba ng
laban at presidente na si Bonget, si Baby M niya, 'di ba, saka bumalentong at todo paninira. Hindi lang 'yun, pati rito kay Attorney Lisa, alam niyo naman kung anong dahilan, selos. Dahil mula nung isinara nito ni FL yung, social media, baliktad nga, si BBM naging limitado yung social media accounts niya, yung BBM Vlogs na lang. Yung, Viber nila na kung saan nandoon si Maharlika, sinarado nito. So doon po nagsimula yung galit nito ni Maharlika kay FL at tinawag ng, puting ahas. Video, that was, I think Bong was governor pa din. Nga po. And then, during elections, she was there. Then bigla na lang, gumanon. Sabi ko, ha? Okay, wow. I hope the money you got is worth the friendship you lost. Tapos lang yung kulitan. Huwag na napatulan. But is You it, know, there's a saying, unhappy people will want you to be equally unhappy. Diba? Tayo, unhappy ba tayo? Tawa lang tayo ng trabaho. opo, pero alam niyo, again, babalik ako dun sa araw-araw siyang nag-vlog, araw-araw Alam mo totoo 'yun. Hindi, kung titignan niyo na lang yung itsura ni Maharlika, tanungin ko kayo, kailan niyo po nakitang tumawa si Maharlika? Sige nga, kailan niyo nakita? Tsaka si Mr. Sasot na yung, nag-content ng masaya? Kasi so far wala pa akong nakita na lalo kay Maharlika, wala pa akong nakita diyan na nag-content na naging masaya. Kahit na sabihin natin negatibo na yung binabalita, 'di ba, na nakukuha pa niya na ngumiti. O kahit na positibo yung binabalita niya, wala pa rin akong nakita. Talagang palaging punong-puno ng galit yung kalooban niya, tapos saka magba-vlog. 'Di ba, yung personal grudge niya sa kung kanino man, ipinapasa sa mga viewers. Yung mga viewers naman, dala na rin. 'Di ba? Mabuti na nga lang hindi kayo tinitibi. Kasi 'di ba, kaya ka nanonood sa social media, kagaya ngayon, kaya kayo nanonood, para maaliw at, may makuha naman na ibang opinyon, 'di ba? Pero primary yung may maaliw, Tapos mapapanood mo si Maharlika na nagkakanta, ikot-ikot ang paningin. Oh, 'di ba? So yung mga tao tuloy, pagkatapos na manood doon, punta sa channel natin manonood, galit na galit. "Bayaran! Alagad ka ni Tamba." Nung una akala ko, anong Tamba? Sino yung Tamba na 'yan? Yun pala si SMR. Sus, naku. Tanga na lang talaga nagpapanood at nagpapaniwala diyan kay Maharlika palagi. may nagre-repost, hindi naman kakaunting tao ang So madaling don't you maniwala think, sa don't you Pilipinas. think there's a designed effort? Yan ang pupuntahan ko. Nakikita niyo ba na mayroong concerted effort? You think? I don't think it takes di ba, of course. Nako. Oh, sino gumagawa niyan? Sino po? Tanungin ko sa'yo. Is it all about money? Hindi, ito na lang sila ginagawa. If you're the president of the Philippines and I'm the Pierce lady, Pierce, Fierce lady. sa palagay mo ba, hindi ko kaya gawin yan? Ay, Diyos ko, tawagin mo lang yung Romania. Kaya ka, but it has to stop. This cannot be, hindi ganun yung Pinoy. Let them do their thing. Sa palagay mo ba, hindi namin kaya gawin yan? You're the president of the country. Well, actually, marami nga po ang nagsasabi na pagkadali-dali sa inyo, you're the first lady, si Presidente. Pierce lady. Hindi po ba ang dali-dali ninyong gumawa ng paraan to take this YouTube accounts down, Facebook accounts down, TikTok accounts down? Bakit hindi ginagawa? Oh, isipin mo, when Bong ran for president, he won by 30 million. We did not cheat. You think we're going to cheat by losing by 225? Nandun ka, di ba? Ang sakit, Kuya Eddie. So what they were making patikos to Bong, did Bong ever answer? No, because he said, I will not dignify that. And look, he won by 30M. I'd like to think because people believed in him. So now it's harder because he's the president, right? And the gut feeling is fight back, put them down. Why would you do that? What did you accomplish? Down na sila eh. No, To talk trash, let's really, kung ganun siya, di ba? Okay, let's take it to the logical conclusion. Oh, let's stop it, let's put them in jail, let's live it. O ngayon, what will happen? Sino na? You know what I mean? Naintindihan ko po. At si Atty. Vic Rodriguez po. Kilala mo si Baby Pineda? Yes. Okay, Opo. so I call her my manager. Iniwasan yung part nung kay Atty. Vic Rodriguez. Pero later, magigets ninyo kung bakit hindi niya agad sinagot.
Merong magandang sinabi kasi rito si ano eh, si Pineda eh. manager for, and she and I were opposites because she is a politika, ganyan-ganyan. Ako naman, super zero sa politics. So I went to her for advice. So naging close kami. Ano sabi niya sa akin? Ikaw, maniwala sa akin. Isa lang gagawin mo pag nanalo si BBM. Siguraduhin mo na lahat ng tao sa paligid niya mabait. At saka para sa kanya. Kasi nakikita ko may ganito, may ganyan. Yan ang gagawin mo. And basically, she said, your only purpose is to make sure your husband is surrounded by good, Good people. people, oh. And that's what I Yun. 'Di ba? Oh. Payo sa kanya, siguraduhin mo na pagka nanalo na, mapalibutan si BBM ng mga good people, mga matitino. Yun. Naalala ko lang kasi kanina rito yung remember dun sa Ravening Wolves yung, parang sa Red Riding Hood, 'di ba yung nagpapanggap? Yun pala, kakainin niya yung mga baboy, yung mga biik. Oo. Ngayon sabi niya rito, may test na ginawa rito, sabi niya, ha. do. I mean, and it's not because I get pick on or whatever. When I see people doing things wrong, illegal, or using their power, then I tell Bong. It's up to him. Importante sa inyo, pamilya, no? Especially yung mga anak niyo. There was this one time na yung kapatid niyo naman ay isinasabit o ina-accused of being involved in smuggling. Anong pakiramdam niyo pagka ganun? Siyempre nagalit ako. Sabi ko, Alright. So, alam niyo ho, dalawang kapatid na lalaki, no, isang kapatid na lalaki niya ang na-meet ko na. Okay. Etong isa pinsan si Marco. Okay. Etong si Martin, na-meet namin ito ilang beses sa BBM HQ. Talagang approachable to. Yan talagang haharapin kayo niyan, makikipag-usap sa inyo. Yung sa mga tao. Kaya nagulat ako nung sinasabi ni Maharlika na smuggler. Tapos pinakita yung picture, naalala niyo yon? Those pictures, putragis, familiar ako doon. Kasi syempre, supporter ako ni dating Pangulong Duterte. Tuwan-tuwa ako when I saw that event. Nakita ko yung pictures na yan noon, kumalat. Kaya sabi ko, teka, familiar to sa akin eh. Kaya nahanap ko ho yun. Ngayon, sabi ko, bilang buwelta ako kay Maharlika, sabi ko, very selective ang style dahil bakit hindi mo sinabi na kasama dito sa event na 'to, that was, November 2, yun ang petsa ng picture, November 2, 2016, kasama si Digong, kasama si Bato de la Rosa. Siyempre pagka gano'n kasama rin si Bongo malamang, mapapaiwan yun, 'di umiyak yun, 'di ba? Mabubuli ni Sara yun, oh. 'Di ba? Tapos ilan yung mga nakasama nila ni PBBM doon sa China at anong event 'yun na kung saan ay may kinalaman sa negosyo nito ni Martin Araneta. Kasi parang may kasosyo siya doon sa mga produkto ng galing ng China, eh. 'Yun ang sinasabi ni Maharlika na na smuggler. Alam niyo kung pagka nakaharap ninyo, grabe, napaka-approachable nung tao. Malayong-malayo sa ugali ni Maharlika. Maharlika pala pagka pumunta sa isang lugar, unang-unang hahanapin niya ay kung paano siya makakakuha ng anything and something na mapanghahawakan niya para ma-blackmail ka. Gano'n ang estilo pala ni Maharlika. Bong, do you really believe that? Kasi my brother and Michael, they're so rich. I mean, they basically bankrolled their election. So if they're doing that there, why would they need the money, di ba? And our CSR na nga every quarter, we give $1 million of onions, eggplants, sardinas to the poor. Di ba? We give it to the poor. That's why why would you smuggle that, di ba? I mean, and if you smuggle it, di ba the price will go down, not up? Tumataas yung presyo. Kung estudyante ko, sasabihin ko, extend your brain just a little bit. Di ba? Tapos ito pa, ito, kakwento ko sa'yo. When I became First Lady, sabi ko, how do we help the orphanages? So sabi ko sa Okay. Ganyan yung ginagawa nilang magkakapatid. So, nagbibigay sila ng tulong sa mga orphanages. Marami silang tinutulungan. Tapos yung sinasabi nito ni Maharlika na obviously hindi man lang din kilala. Grabe lang, di ba, manira? Tapos tira ni Maharlika, sundot naman itong ibang mga DDS vloggers na as if reliable person si Maharlika. Napakatanga nga ng iba rin kung tutuusin. Ang vlogging po ay
documentary. Okay? Documentary ang vlogging. So dapat kailangan dito mayroong mga backup na mga katibayan. Eh kung laway-laway lang, anak ng putya, hindi po yung katanggap-tanggap. 'Di ba? Napapaniwalaan mo yung sinabi ng tao, magpapaimpluwensya ka ng damdamin mo, ng emotion mo, at ng iyong desisyon. Sa ganong klaseng tao, I'm referring to Maharlika. At saka Maharlika et al. Na wala, puro emotion based lang ang pagbablog nila at yung mga comments nila. Ay nako, parang sinasabi yung kasabihan na taong walang ano ba yun? Taong walang bait sa sarili. Oh, 'di ba? Ay nako. SWD. Kasi may ano yan, may social fund, di ba? So me, I never signed my name, I never, but I'm very organized. So I told, please give me the top 10, orphanages in the Philippines per region. So, nagbigay. So I said, okay, using that thing, that system, I told Jenny, ask for their account number. So we'll just give the money. Para diretso, di ba? To the orphanage itself. Aba, bumalik. All the orphanages, Land Bank, account number 1234, in trust for Land Bank. Sabi ko, ano ka balbalon yan? Malay ko ba pupunta dyan o pupunta sa orphanage? So, sabi ko, tapos, no, I want your account number. Hindi bawal daw. Okay, change tactic. Sabi ko, let's give na lang through Lazada, through Lalamove or JNT or whatever, goods. So, let's say, orphanage A, you are senior citizen. So, we'll give you diapers or Yes, whatever. If your school, we'll give you ball pen. So, first month, we gave it. Okay, happy sila. May picture pa ako, may proof of life, di ba? Second month, ayaw daw tagapin. They have to pick it up in the regional office of the DSWD. Sabi ko, what? Eh, yung mga bata kinatanggap ninyo, ito grasya ng Diyos. Opo. I couldn't believe it. The boxes, tulong palasyo. Opo. Di ba? It's manna from heaven, guys. And the more people you help, you can give more, di ba? So, okay. Tapos dumating si Rex. So, nag-courtesy ko. Kilala ko na si Rex. Oh, Rex, may problema ako. Eto, ganyan. So, shock siya. So, he issued a memo. From now on, all orphanages can accept, di ba? So, now, times 3 what we're giving. Ano pa yung mga gusto niyong gawin? Ako, in June, we're giving mobile vans to 80. Just for, let's say, a senior citizen to have a checkup, they have to go to the barangay, get clearance, go to get another clearance, go back again. They cannot even walk, di ba? So when we do Love for All, nandiyan na lahat, di ba? Kompleto na. Kompleto na. Thanks to my husband, we're giving each province 80 mobile vans. That's gonna be end of June. Okay, diyan po galit na galit sila. Hindi diyan. Galit na galit sila diyan sa sa Love for All. Naalala ko isa si Joey. Sabi niya, talagang minumura niya si FL. Na kakatawiran kasi nila, hindi naman yan binoto ng taong bayan, bla 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 bla. Pero nakikinabang siya sa pera ng taong bayan, bla 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 bla. 'Di ba? Ganun yung banat niya. Nagagamit daw ni FL yung pera ng taong bayan. Diyan sa Love for All niya, yung mga project niyang ganyan. Unang-una, sino ba naman ang nakikinabang? Taong bayan naman. Oh, 'di ba? At saka 'tong mga lukulukong ito, 'tong mga lukuluko, tawag sa kanila mga lukuluko eh. Alam niyo kung bakit? Sasabihin nila, hindi ka naman si hindi mo mapapantayan. May mga gano'n sila, hindi mo mapapantayan si Imelda Marcos. Talagang hindi na kayo lumabas do'n sa pamilya, no? Ganyan po talaga yung mga anay, 'di ba? Ang mga anay hindi lalabas do'n sa sinisira nila. Do'n lang talaga sila. Inaanay nila, eto si FL, pero nakakapit sila, 'di ba? Doon sa magaling yung matandang Marcos. Magaling si yung original na FL. Bakit yung dati bang FL natin, meron bang ganitong proyekto? 'Di ba? Meron bang mga Marcos na naghanap? Meron bang loyalista na naghanap? Bakit yung nakaraang FL walang ginagawa? Oh, 'di ba? Naalala ko no'n, ang sagot lang namin no'n ah, hindi kasi siya taong sa politika. Simple lang talaga siya, 'di ba? Tsaka issue pa 'yun siyempre. Ang tunay na FL si Zimmerman, 'di ba? Talagang mga loko-loko lang talaga 'tong mga 'to eh. 'Tong mga DBS. Na lahat, di ba? Kompleto na. Kompleto na. Thanks to my husband, we're giving each province 80 mobile vans. That's gonna be end of June.
Kumusta kayo ni VP Sara? Talaga. How are we? Yes, Instead, ako. I was always kind to her. I'm really nice naman eh. Pero nung when Bong had that bagong lipunan rally, she came, and my husband, that was supposed to be December eh. Parang to start the new year, o bagong Pilipinas, parang huwag na tayo mag-away, mabait tayo, let's help the people, blah, 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 blah. Eh, na-postpone, ganyan. So I think it was in Feb or March, right? So she went there at 3, and then she went to Davao. And then when she went to Davao, Duterte said, oh, bangag, diba? Imagine a former president calling, bangag. I mean, wow, you had 6 years, why will you call, bangag, diba? So, and then the camera panned on her, tumatawa. So, syempre nakita ko, sabi ko, wow, man, I mean, masakit yan. And then, man. said Duterte, si Sandro, yan, gusto maging prime minister, perpetuate themselves in power. Tapos ako, I want to say, binibilang ko ngayong mga oras, eh, diba? So, pero tumawa sila. So, parang for me, ano yan, mali yata yan, di ba? Parang, you're getting sweldo from the government, di ba? You're supposed to be the alter ego, we're there protecting you, tapos gagawin mo yan? Mali yan eh, you cross the line. And I'm many things, I'm not a hypocrite. O, yeah, may departure time na, di ba? So, nandito Sara, nandito ko. Normally, nag-usap kami. So, ayoko. Tapos, sabi ni somebody went to me, uy, ang ganda mo today. Hindi, mukha akong bangag. Muna ko, no reaction. So, hindi, bangag. Bangag is the day, I said that the bangag is the word of the day. Yes, yes. Talaga, no reaction. So, yun. Then after that, talaga, I slapped her. I do it again. I mean, that's not right. You don't do that. That's entitled politics. You're in the government. You're the vice president. Wala bang, kahit na maikling sorry man lang after that? Budget na yan sa akin. Ganun pa. Unless she says sorry or whatever. Maybe she will. Maybe she crossed the line. And then going down sa Prague, nakita ko siya ulit, di ba? Sabi ni Bong, behave. Sabi ko, wrong person, honey. So maliwanag kapag ka inayawan niya na pala, ako kasi gano'n eh. Gano'n ugali ko eh. Kaya nga, J&K, la Mami Peng, alam nila yan, ganyan ugali ko. Pag ako nainis sa isang tao, hindi ko kikibuin yan. Mas mainam pa yung gano'n. Iwasan ko na lang yan, gano'n. Kaysa yung kulitin pa ako na makaharap yan o makipagplastikan. Nako, sabi ko nga sa kaibigan ko, putragis pre, mabuti ng ganito. It is better to be that way, this way to treat them. Kasi yung haharapin ko, punta ako ng birthday, tapos magsasalita ako, bigla rin mapapahiya yan. 'Di ba? Tama naman yung gano'n. Ang problema rito kasi 'di ba? Going back to FL, naiintindihan ko ugali ko yung gano'n Oh. Alam mo, mas mainam na yun kaysa sa yung talakan ka ng, "Hoy, ikaw bakla ka, bakit ganito ka?" 'Di ba? Oh, mainam na yung gano'n na hayaan ka na lang. Tutal katawiran ba, mamalasin din 'yan. Kakarmahin din 'yan. Sila naman yung papangit Kasi ako pangit na ako. Yung gano'ng katawiran ko Oh. Nakakatuwa si FL 'no. Hindi mo iisipin. Alam niyo yung kasama ko sa Lupon naalala ko ngayon bigla, yung pinalilitaw nila na ito ay pagkaupo pa lang ni PBBM, ito daw ay pulubing Araneta. Mahirap lang daw 'to. Naalala ko kino-question pa kung paano 'to naging kamag-anak ni Marojas. Tingin sila ngayon ng family tree, kamag-anak nga. Tapos nakitira lang daw dun sa bahay nila Marojas sa farmers sa Cubao. Ano naman ngayon? Sabi sa akin nung nung kasama ko sa Lupon. Alam mo, JDB, kung nakapunta ka ng Iloilo, sabi niya. Sabi ko, hindi pa po Naku, kung nagpunta ka roon, makikita mo pag magpunta ka. Ang laki ng bahay niyan sa Iloilo. Ang yaman ng mga yan. Tapos sino yung nagsasabing mahirap lang yan, maharlika? Sus, sabi niya, baka nga walang bahay yan dito sa Pilipinas. Sabi ko, baka meron naman, kaya lang nasa Jumerica nakatira Sabi niya, pero ang yaman niya grabe sila. Sabi niya, kasi narinig ko paninira sa kanya, na maaga pa yun na yung sinasabi. Ay nako. Ngayon yung dito kay VP Sara, natural lang naman na sumama yung loob niya. Isipin mo 'di ba? Galing ka roon sa kick-off rally ng Bagong Pilipinas. Tapos pupunta ka ng Davao City. Maririnig okey lang naman po kay FL yung sa pagkakaintindi ko kanina. Okey lang sa kanya na pumunta roon si VP Sara. Pero sana hindi siya yung nakikitawa pagkatapos namang hiya-hiya. Kasi ang totoo po, naririnig nila. Nakikita ninyo 'yan, i-Google ninyo
Sara Duterte, Imee Maisog rally. Makikita nyo ron, may mga pictures kayo mahahagilap sa YouTube, sa Google na ng candle lightning part, nakabukas ang cellphone nila ni Imee na may ilaw. Yung flashlight sinindihan nila. So ibig sabihin, wala man sila ron sa stage o sa backstage, nandun lang po sila sa garden malapit doon. Naririnig nila. Oh. Eh, matino yung cameraman nila na kinuha. Kinunan ngayon ito sila ni Imee. Doon nakita ngayon si Sarah na pinagtatawanan si PBBM o nakikitawa. Now, ang dapat na ginawa niya ron, nag-react siya, 'di ba? Na hindi siya nakitawa, yung sign na hindi siya natutuwa sa narinig niya. And then kinabukasan, ang dapat na sinagot niya na ang dapat na ginawa niya, tinawagan na si Nefela, "I'm sorry, narinig ko yung mga sinabi ng tatay ko, ng kapatid ko, so ng mga kapatid ko sa asawa mo. Pero hindi ako kabilang sa kanila." Anong ginawa ron ni VP Sara? Ang palusot.com ay, "Hindi ko pa nakakausap ang aking pamilya." Wow, ayos. 'Di ba? Pero hindi mo dinidenounce, 'di ba dinidenounce yung statements na kung saan nakitawa pa siya. So ibig sabihin nagiging partaker siya doon. Hmm, ay nako. Natural lang, sumama loob ng tao. Eh sabi nga niya diyan "I have been always good or kind to VP Sara." Ngayon sinasabi naman ng iba na ginamit niyo lang naman si lang naman ninyo ni PBBM ang mga Duterte. Naku po, maghunos dili kayo. Ah, Isipin niyo na lang, number 1 palagi sa mga ranking, sa mga surveys, 'no, sa mga ratings etong si VP Sara. Pero bakit lumilitaw dun sa isang survey, mas marami yung mga Marcos supporters, 'di ba? At saka yung claim na tawag dito, ah, sila yung nagdala kay BBM nung halalan. Sus Mariosep. Eh kung kayo nagdala kay BBM nung halalan, 'di ba? Eh di sana pare-pareho yung boto ninyo. Eh the mere fact na lumamang si Sara, ibig sabihin siya binitbit ng 31.6. Tapos yung sobra niya na nasa 500,000 na lang, sobrang laki ang ibinaba kumpara sa lamang ng tatay niya nung panahon ng 2016 election. O diferensya ng boto nila ni BBM na nasa milyon ng halaga. Ay halaga yung dami, 'di ba? Ay pagpapaniwala na kayo ang ginamit, naku, yan po, sinat sa utak. Kung hindi sinat, yan po, trangkaso na. Wala naman kayong mga loyalista, wala naman kayong base sa nasyonal. Nakiamot lang naman kayo ng suporta ng mga loyalista. Hmm, 'di ba? Eh, ang totoo rin, eh. O tingnan niyo, sino ba ang mga taga-PDP laban na inendorso sa mga loyalista nun? Nitong nakarang halalan, may nanalo ba? Unang-una, walang na-endorso. May sumawsaw si Robin. Oh, 'di ba? Ano nangyari? Maliban kay Robin, walang PDP laban ang nanalo. Hmm. Kaya itong mga 'to binabangungot, eh. Sabi niyo si cross the line. Ano ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation yan between the No, I mean, the for two? me, Yeah. nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Eh yung inyo pong hipag, 'Di ba? Even Lenny never did that. Ay nako. Hindi ko lang alam kung may reaction na diyan si Inday, 'di ba? And even prior to this interview, 'di ba, ano lang si PBBM ng kumbaga kinahon niya na si Sara ay hindi kabilang sa trip ng kanyang mga ama na baka-China. Kabilang natin siya sa gobyernong ito, kasama natin at ang paninindigan ng gobyernong ito ay yun din ang paninindigan ni Sara. Naku, biglang nag-react, manggaraw. Ay naku, ang Vice President natin, mahusay.
magparinig, expert magparinig. Amy. Oh, What we were expecting then was maybe she would have stood up or defended their. maybe you should ask her. I'm just the outlaw. So by saying this, this actually confirms na meron po talagang gap sa pagitan nilang dalawa ni Senator Amy Marcos. At saka hindi niya na wala siyang sagot doon, 'di ba? Na dapat nga sana pinagtanggol si PBBM, 'di ba? Hirap na hirap pa nga kasi pinotakti siya ng mga reporter eh. Oh, yun yung sumunod na eksena doon. Sabi niya si Baste daw nag-apology. Pero ang totoo hindi naman pala. You know what? Why not to cross? Pero nasa speaking terms ba kayo? Well, every Sunday, we have a family lunch. Once kami Monday no said, Iya, hindi mo iniimbito si Amy sa mga Ma'am, ako pa. May group chat kami, lahat sila nandyan. Sabi niya, anong group chat? Ma'am, hindi ko na No, but she's always invited. Kailan pa kayo huling nagkausap ng civil? When did we? Christmas, I think. Opo. Kayo po ba ay mahilig sa mga branded na mga damit, mga Ano? mahilig ba kayo sa mga mamahaling mga alahas? Kayo ba? Alam mo, ito binigay ni Bong sa akin. You know why? I never wear, kasi I don't know how to take it out. Ano po? Hindi ako mahilig. Yan, no? Opo. Hindi nagbagong Pipintasan na naman ni Maharlika yung damit. Ay, naku, akala mo naman si Maharlika kagandahan no? Bata-bata pa siya. At saka pasalamat siya, uso na ngayon ang filter. Naalala ko lang yung isang common friend namin eh. Sabi ko, ang ganda niya, no? Ang mukha ni Amy Austria. Mas maganda pa asawa mo. Sabi niya sa akin, believe me. Bakit naka-filter lang ba yan? Nung makita ko nga yung picture, totoo nga. Diba? Alam niyo kung paano ko na-confirm ng totoo na ang layo ng mukha ni Maharlika sa katotohanan kung ano itsura niya. Nung nandito ho kasi yan at naninirahan sa tahanan nito ni Abel Bacudio. Oo. Ngayon, one time magkikita-kita sana kami niyan eh. Kaya sa commentary itong isa kanina na sinasabi niya, nabanggit ni na Maharlika yung pangalan ko nung election na nandun. So, yung sa BBM HQ. Yan. So, si Joe Smith, siya at saka si Mr. Sasot. Then ako, I was expected na darating ako doon. In Janeiro ko. Nasa SM North na ako eh. Napapunta na ako noon. Sa yun? Sa condo ni Joe Smith yata yun. Doon kami magkikita. Ewan ko ba, hindi ko feel na sumipot. Si Joe Smith, nakipag-meet up pa ako. Sinama ko pa sina Chia, si Mara, sa BBM HQ. Pero nung etong si Maharlika, ewan ko ba, talagang yung pakiramdam ko talaga, hindi ko feel na, na ma-meet yan. So si Joe Smith, he sent me a picture. Nilang tatlo. Na nandun na sila. Where na you? Sabi sa akin. Sabi ko, maski yung post din sa FB, nag-comment ako, sino yung nakaputi? Sabi ko. Nakaputi si Maharlika noon eh. Trakista yan. Akala ko katulong doon, akala ko kaya yaya o fans, fan ni Mr. Sasot. Yun ang iniisip ko talaga no. Kaya ako nag-comment. And Joe Smith Medina can confirm this. At kung nasa FB post pa niya yun, mako-confirm niya yun. Sabi ko, sino yung nakaputi? And then sabi niya, that is Binibining Maharlika. Ha? Sabi ko, sinum ko yun sa cellphone ko, layo ah. Sabi ko, layo? Pero wala ko talaga, hindi ko talaga feel. Alam yung ginawa ko noon? Nasa SM North EDSA na ako noon. Ba't ako nasa SM North EDSA? At the time, magmomotor sana ako. No, madali sana Shaw Boulevard lang No. Kaya lang, hindi ko talaga trip na puntahan. So, pagdating ng Quezon Avenue, nagalik. Imbis kumana ng EDSA, kumaliwa ako ng papunta ng East Avenue. Pagdating doon, pinark ko yung motor. Tapos punta ako doon sa may labas. Sa may footbridge, doon ko na-receive yung message. Ang layo ng utak, ang layo ng itsura talaga. Sa nakikita ninyo sa screen. Well, yung SFL, ang kabataan, ang ganda, ang cute-cute eh.
Yung mga gusto niyo sa yung personal na mga gusto ninyo nung naging first lady kayo. Yung mga gusto ko ba kayo? Na mga Like now, bagay. I wear terno. Never ako ng terno in my life. Pero kung magte-terno ka lang, ipauso mo na, di ba? So we gave the ambassadors ternos, now everybody's wearing terno. Ano po ang legacy na gusto niyong maalala po ng bayan, kayo at si Presidente Bongbong? Well, I can't speak for my husband, but I know he wants the best for the country. He always says, what I'm doing now is the hard steps for the next. Me, I just want to be remembered. I left the office a better place than when it started. That's all. Ano po yung pinaka gusto niyo sa pagiging first lady at pinakaayaw niyo naman sa pagiging first lady? You have the influence to help people, the marginalized. It's so fulfilling. Talaga, I can't even. And they know they don't make kurakot, di ba? Even the private sector, talagang they give all out. Kasi we acknowledge them, ganyan. Okay, that's what I like. What I hate is my privacy. Talagang, you go out, mare-recognize ka, di ba? May security, may ganyan. Alam mo ba we have our own security, di ba? But our security is trained, that they're just in the side. So, when Bong was just proclaimed, wala pa siyang proclamation. Lumabas kami dito. Sabi ng secretary namin, ma'am, heads up lang, may wangwang. Wangwang? Sa Forbes Park. May tatlong wangwang. That was 10 in the morning. Wang. In BGC, they stopped the traffic. Hiyang-hiya ako. Wala naman traffic. Tapos they went to my building. It's a LEED building, or it's 30th floor. Sabi, ma'am, hindi ka pwede munang umakyat. Bakit? May bomb scare. Titignan namin for bombs. Sabi ko, alam mo, I'm there. They deserve it. Swerte nila, di ba? Pagbaba ko, mga 7-8, punong-puno ng mga PSG. Diyos ko, hiyang-hiya ako. Sabi ko, ganito ba yung buhay ko? Ano po yung message nyo sa mga ayaw kayong tigilan? Inaaraw-araw kayo, si Maharlika, si Glenn Chong, at iba pa, at ang mga Duterte, Presidente Duterte, si Baste, si Paulo, at saka po si Sara Duterte. Go ahead po. Me? Bring it on, honey. You're the size of your enemy. You're not my enemy, like I said. I will never stoop to that level. I'll never stoop to. However, every time they say that, they become uglier and uglier. Okay, just look at their face. Di ba tayo, cute pa rin tayo? What a life! Bring it on. There's such a thing as karma. Sanay na ba kayo ngayon? Tama, di ba? Ang ganda ng sagot niya, no, sa bandang huli. Doon sa last part, eh. Yung kina Maharlika, si Glenn Chong, and, bakit naman Dirties? Duterte. Dirties. Typo error. Yung mga Duterte. Basta bring it on, honey. Tapos, yung kayo naman, yung tama naman, yung mga laging masasama yung laman ng isipan, mga evil motives nila, magre-reflect naman talaga sa mga itsura nila yan eh. Eh, Alam nyo, dito mo makikita yung dito makikita yung kung paano po sumagot yung taong may pinag-aralan, yung taong matalino, 'di ba? Without hitting the target, obviously, tatamaan dito eh. Yun na nga lang sinabi niya ng lalong pumapangit eh. Pinag-uusapan lang natin kanina, totoong itsura ni Claire. Tsaka yung itsura ni Daddy Diggs, di ba? Dating Pangulong Duterte. Ngayon gana na yung kabilang mata, pumipikit na, nangingiwi na. Di ba? Yung mga negatibo nila, nagre-reflect tuloy sa mga itsura nila eh. Ay nako. Sabi nila, inuulit ko nga yung last part, ang gandang pakinggan, no? Di ba ito? Teka. Message nyo sa mga ayaw kayong tigilan. Inaaraw-araw kayo, si Maharlika, si Glenn Chong, at iba pa, at ang mga Duterte, Presidente Duterte, si Baste, si Paulo, at saka po si Sara Duterte. Go ahead po. Me? Bring it on, honey. You're the size of your enemy. You're not my enemy, like I said. I will never stoop to that level. I'll never stoop to. However, every time they say that, they become uglier and uglier. Okay, just look at their face. Di ba tayo, cute pa rin tayo? What a life! Bring it on. There's such a thing as karma. Tama. Ay nako. Okay, sabi ni ako Pidoy. Parang sinabi mo Sir JDB na bobo si Sara. Hindi naman. 'Di ba?
Pero puwede rin gano'n. Hindi kasi kung nag-iisip sabi ko nga yung nakaraang content, eh, kung nag-iisip ka pa ba, yun ang naging ano, eh, reaction ko no'n, eh, nung, unang maisog rally nila. Tapos, pumunta doon sabi nga, "Putragis." 'Di ba? Alam mo na ang magiging takbo nung, rally, hindi maganda, 'di ba, pupunta ka pa do'n. So, nag-iisip ka pa ba? Pagkatapos no'n, reaction lang niya, 'di ko pa nakakausap parents ko, eh. Ay naku. Alright, so comments. Ito, yung mga lagyan ako ng star dito, eh. Ay nga pala, thank you Ed Dalde. Yan, thank you so much. Ren ano, Mac Jane, thank you rin. Yan. Ito yung magandang tanong ni Jonathan, wala na si Jonathan, eh. Sinipa ako. Sabi niya, "Teka lang, binoto ba ng tao 'yan si Lisa Marcos?" Ito yung mga tanong ng mga Tan-GA, eh, 'no? Yun bang alam yung tanong ng mga Tan-GA na yung, puwede na niyang sagutin yung tanong niya ng alam na niya, eh, hindi naman dapat tinatanong because it is already a fact. 'Di ba sagot, hindi. Oh, sabi niya, "Binoto ba ng tao 'yan si Lisa Marcos? Anong karapatan niya magsalita sa VP ng Pilipinas?" O tanungin din kita. Alam ko nanonood 'to ngayon, eh. Ano rin ang karapatan, ni Digong dahil hindi po siya binoto ng taong bayan na tapos na siya para magsalita ng mga masasakit sa presidente, mura-murahin. At yung inyong Mama Maharlika, ano po ba, binoto rin po ba siya ng mga Pilipino o kahit ng mga Amerikano, ng mga AFAM para magsalita ng ganyan sa, mga diyan sa First Lady at sa ating, presidente o kahit na kaninong tao? Ang babaw ng isip, 'di ba? Hindi ho kailangang iboto at kahit pa po binoto ka, wala kang karapatan. Bakit? Ang mga binoto po ng mga tao, ito pong mga lingkod bayan, ang boss nila ay sino? Ang taong bayan. Okay? Yung mga botante kaya wala silang karapatang kapiranggot man na mangganyan dahil sila'y binoto. Siraulo rin 'tong mga 'to mag-isip talaga, eh, 'di ba? Oh. Hindi man lang tinitignan, ano ba ang ginawa kasi ni Inday? Bakit sumama ang loob? Hmm. Sabi ni Imprint Courier, "Ha, ha, ha, parang kailan lang ginamit niyo si VP Sara para makabalik si PBBM sa palasyo." Ay naku, napaliwanag ko na 'to, eh, 'di ba? May mga ano 'to, may mga amats, eh. Hmm. Oo, kaya masipag lang mag-type, eh, 'no? Sabi mo, mga DBS hindi sanay na merong, iisa at original na FL ang presidente. Yun lang yun. Kaya nga, eh. Ay naku. Sabi, "Sara is not part of the government service, but a part of rebellion ng tatay niya." Hmm, sounds good. Yan, si Inday sinagot niya through Harry Mau. Kaya pati si Harry pumapangit. Ah, laging ano si Harry 'no, tapos biglang, 'di ba kino-question nga natin, "So Harry Potter, um, what is your motive why you joined the unit team?" Sabi niya, "Ako po ay nabudol. Ako po yung unang tinawagan nila para sumapi." Ay Diyos ko po. Kasi akala ko pa naman ganito, ganyan-ganyan. At sa palagay ko, naman, ano ba yun? 'Di ba? 'Di ka lang nakakuhang puwesto, eh. Hindi ka na nga nanalo. 'Di ba? Hindi naisip ni Harry ano, maikli lang naman ang 3 taon na ano, na mabiter siya sa di niya pagkapanalo. And then puwedeng, kung naging matino siya 2025, 'di ba? Posibleng kandidato siya at maiboto muli. O tama lang talaga pong hindi siya binitbit ng mga Iglesia ni Cristo. Hindi niya deserve. Yeah, lahat ng tao may karapatang magsalita. Pero from Catwoman, yung, Duterte camp, zero 'yan sa talino at accomplishments ni, Lam. Kaya galit sila diyan, hindi nila kayang tapatan ang angas. Tama.
Kaya hinihila pa ibaba. That is the biggest problem of the Filipino race. Crab mentality. Walang pakundangan kung makapagmura ang Maharlika na yan. Grabe ang bunganga. Ay, totoo po. Lakas ng loob kasi nasa labas ng bansa. Ayaw niyang gawin dito sa Pilipinas yan. Mas ganun nandito siya eh. Hindi niya nag-vlog na pagmumura-murahin niya si Kiko Pangilinan. Gaya ng ginagawa niya noon. Hindi niya ginawa yun. Takot eh. Eva Tabada. Asawa yan ng presidente na nasaktan masyado. Correct. No to pro-China, no to baby talk, no to immature politicians. I agree. Yan. Kita mo, Sarama, wala ka sa talino ni FL. Diba? Rob Aken. Isipin mo, sa baba level ng argument ni Maharlika, ay may nauuto pa rin. Diba? Yun yung mga mga anti-Marcos na as if naman bumoto sa kanya kay PBBM nung nakaraan. Yun, tama, nasan yung 51 billion? Hindi pa pinapaliwanag yan. Wala pang malinaw na sagot sila dyan. FL has a class. Ay, naalala ko lang, no? Hindi ko pala naisama, natanggal ko pala yung part na yung kay Attorney Vic Rodriguez. Sabi ron ni FL, payo sa kanya. Sabi niya, alam mo, sabi nga, para malaman mo yung tao kung sino talaga yung tapat, yung matino, ganyan. Bigyan mo sila ng kapangyarihan. At marami ko nakitang ganyan. Nang magkaroon na ng kapangyarihan, nagbago na bigla. Totoo yun. Dati tinutino ni Attorney Vic nung nagkaroon ng kapangyarihan. Di ba? Ang dami ng sabit-sabit. Tapos nung tinanggal na sa pagka-IS, gumawa ng bagong opisina na gusto niyang mabuo, pirmahan ng presidente. Tapos siya pa rin yung bida. Primus inter pares pa din. Sus. Okay, siya sikit. So ready to 21 na pala. Magla-lunch na ako. Okay? So maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. Alright? So buyers. ng pagbabago, dahil sa'yo mo ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong, na maunlarin ang mahal na Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Gawin ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at